Salamat sa mensahe sa awit. Maayong buntag, mga igsoon. Good morning. Salamat sa Ginoo tungod kay we are all safe, no? Ikan sa linog na sad last Monday. And praise God tungod kay ang Ginoo naga-protect, no? Kanato. And I know nga sa tanan ng mga nagapangitabo ang Ginoo na adunay purpose, no? And even sa Bible last Wednesday sa tuang meditation dito sa prisuhan sa Philippi, naglinog, no? Dili sa pag-destroy, dili para maka-escape sila Apostle Paul and Silas, but aduna payla mas dako nga purpose ng Ginoo anong giuyog niya ang yuta to save the jailer. And salamat sa Ginoo, no? I know nga parang pray somewhere in Malita or dito dapit may mga Kristohanon nga naglandslide na naigo no sa linog, and mga member ni Pastor Romel Lava, and ako na to ang Ginoo magagamit ini nga mga panghitabo nga sa diin ang tao magbalik yun sa Ginoo. Karon nga buntag maghisgot kita dinhi sa Matthew chapter 6, 19 to 24 sa usa ka theme sa kini ka question, where is your treasure? Okay? Where is your treasure? Basahon kaya ako din sunda lang sa inyong mga mata. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, for he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ginoo mag-bless ang apulong ato ang pagpamalandungan karon nga buntag, mag-praise sa kita. Amahan ng mga langit noon, Lord, salamat sa higayon imong gihatag. Salamat, Lord, tungod kay makapamalandong kami Ginoo sa imong pulong. Nag-pray kami na ihatag ka namo, Lord, ang langit mong kaalam sa pag-sabot nini, pag-apply ni Ginoo sa buhang kinabuhi. Gamitin mong alagad karon. Pray kami, Lord. Ng Holy Spirit, mag-open Ginoo sa mong kasing-kasing una nga amo masabtan Ginoo. O dili lang kinitaman dinhi kun dili magagamot kini Ginoo sa mong kasing-kasing. Ma-apply na mo Ginoo sa tanan ng mga higayon. O tabay kami Ginoo nga maging humble kami Ginoo sa imong pulong. Kini ang ginatugyan o ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Now, kitang tanan, maybe nakakita kita sa salida nga Titanic. O dugay na kini siya nga salida. Pero may mga story during sa katong nga panghitabo, no? And aside kita nga ang captain or ang naghimo nini nga barko, aduna siya ay gisulti, no? Nga walay makaguba nini tungod sa kadako ug sa kalim-on nini nga barko. Sa diyang kini nga barko ang Titanic, RMS o Royal Mail Ship Titanic, nibangga sa usa ka iceberg and nagkahinahinay og unlod. Adunay panik nga nitabo sa sulod nga mga nasa sulod nga mga tao.
nagakalay-lahi ang reaction. Mga pamaagi nga masave nila ang ilang kaugalingon. Ang uban, life boat dayon ang gipangita. Ang uban, mibalik sila ang mga cabins. Tungod kay na dito ang ilahang mga mahalon ng mga alahas, kwarta nila, and valuable possessions. Then, usa ka survivor, nakita niya nga while ang ship nagkaunlod, okay, ang uban, busy sila sa pagdala, sa pag-save sa mga mahalon nila nga gamit nga gidala ni ato nga time. Nga unta ang ilang nga priority sa kini nga mga tao, tanan nga mga tao nini nga time, mao ang dito sila padulong sa lifeboat or mga butang nga maka-save sa ila. Kung saan man nimo, kung nadala nimo, na-save nimo ang mga gamit nimo, pero dili makaluwas sa imuhang kaugalingon. Now, kini nga panghitabo, makita kini nato nga kamatuoran dinhi sa Matthew chapter 6:19 to 24. Adunay mga tao nga naghatag og time sa pag-collect sa mga butang nga dili makaluwas sila ug dili maglast nga mga butang. Timan na nato nga isa ka adlaw mabiyaan kini nato dinhi sa kalibutan. Now, the question is not how much treasure we have accumulated. Ang question mao kini siya. Gina-invest ba kini nato for eternity? Nagakinabuhi kita nini nga kalibutan. Constantly tells us that happiness is found in having more. Advertisements, naga-encourage ka nato to buy the newest gadget. Every month, maybe every day, every week, adunay nagagawas ng mga technology, mga gadget, mga bago. Nga musuot ka sa mga bago nga mga fashion karon. Nga mo drive ka sa gwapong sakyanan. Or magtigom ka o bahandi. Higala, success is often measured by what we own rather than who we are. As a result, dagan nga mga tao nga spend their entire lives sa pagsunod nini, sa paggather nini. Nga kini nga mga butang mawala lamang, madaot, makawat, ug mabili nato nini nga kalibutan. Si Jesus Christ nag-challenge sa mga Kristohanon na hunaw-naon kini nato maayo. In the Sermon of the Mount, He turns our attention from earthly treasures to eternal treasures. Nagtudlo siya kanato that our treasure reveals our heart. Our vision determines our direction. And our Master controls our life. Ang Matthew chapter 6 verses 19 to 24, part kini siya sa Sermon on the Mount in Matthew chapter 5 to chapter 7. Nga nagtudlo siya sa iyang mga disciples kung unsa ang tinuod nga matarong. And kini nga section din ni change siya og topic from discussing religious practices, giving, praying, and fasting in Matthew chapter 6, 1 to 18, gi-address ni Jesus Christ ang atong nga relasyon with material possessions and wealth. Kini nga passage nag-serve siya as a bridge between two major subjects. In verses 19 to 21, nag-esgot siya about treasures, what we value. In verses 22 to 23, the eye,
how we view life. And verse 24, two masters. Kinsa ang ato ang ginaalagaran. And verses 25 to 34, worry and trust. How we live. Now, dinhi, makita nato dinhi, nga the broader theme of Matthew chapter 6 is living for the approval of God rather than the approval of men. Kung tanaan na to, in chapter 6, 1 to 4, si Jesus Christ nag-isgot nila about the hypocrites nga kanabitang nagapakitang tao, gusto tanawon. They prayed to impress others in verses 5 to 15. And they fasted for public recognition, 16 to 18. Na dinhi, si Jesus Christ, gi-address niya na usab ang another danger. Ug unsa kini siya? Living for earthly wealth instead of heavenly reward. Ang issue dinhi, dili money. Ang issue din ni kung unsa ang nasa mong kasing-kasing. Money itself is not sin. Okay? And ang Matthew chapter 6, 19 to 24, dili lang kini siya about money, it is about devotion. Okay? Si Jesus Christ, nangutan na siya, aduna siya ay penetrating question. Who truly has your heart? Kinsa ang naa sa tuang kasing-kasing. Okay? Every person is storing up treasure somewhere, looking towards something, and serving someone. Ang issue dinhi sa atong kinabuhi, sentro ba ang Ginoo? Ang Ginoo ba gyud ang purpose? Ang Ginoo ba gyud ang kining naa sa tong kasing-kasing? Or mga temporary nga mga butang nini nga kalibutan. Yet din Jesus Christ nag-remind siya that everything on earth is temporary. Usa ka tawo nangutanan siya, the man who dies with the most toys still dies. And mao kini siya dinhi ang issue ni Jesus Christ yang gigisulti, gitudlo sa mga disciples about material position. Wala niya gi-condemn ang wealth. Wala niya gi-condemn ang mga dato. Wala niya gi-condemn ang mga tao nga naa ini. Abraham dato sila. David. Okay? May mga disciples nga dato. Wala niya gi-condemn kini nga mga butang. Dili siya against nini. Ang against siya is ang nasa tong kasing-kasing. Now, si Jesus Christ, adun siya tulo ka mga gitudlo ninhi that every person must answer. Unsa kini siya? Number 1, where is my treasure? Second, what is guiding my vision? And number 3, who is my master? That's why ang ato ang challenge karon nga buntag. Because earthly riches are temporary and unreliable, believers should invest their lives in eternal treasures and serve God wholeheartedly. Dili sila ang mangandoy. Dili sila ang makaangkon ning butang. Dili sila ang mangandoy ka nga mahimo nga dato. Okay? Pero kung dinha lang ka naka-focus, o gialisdan na niyo ang Ginoo, dinha na ang sala. Ang pangutana, how? Unsaon nato how to invest our lives in eternal treasures and serve God wholeheartedly. Number 1, nga makita nato dinhi tulo lang kini ka mga butang nga makita nato dinhi sa 19 to 24. Number 1, by investing in the right treasure. Okay? By investing in the right treasure. Now, sa time ni Jesus Christ, kung tanaw na to, no, labi na in 1st century in Palestine, adunay tulo ka
form sa kining ginatawag nga wealth. Clothing, una is clothing. Kung nasa unang nga panahon, kung naa kay nindot nga sinina, lahi ang nilang sinina og karon, no? Tungod kay sa unang nga panahon, tao gyud ang naghimo nini. Ug gwapo gyud kay gwapo ang kining quality, no, sa material nga gihimo. Sa kinumdum mo sa time ni Samson during sa iyang kasal in Judges chapter 14, nga naa siya hatag sa ilang tigmo. Kunya ang makatubag niini hatagan niya og pila to ka buok nga sinina. Okay? Kabalo mo ang sinina sa unang nga panahon is not only for practical reasons, but also as a sign of wealth, honor, social status, and celebration. Ikaduha, not only clothing, but grain and food supplies. Importante kini siya sa una. And ikatulo is precious metals, gold and silver. Now, din gi-mention ni Jesus Christ sa 19 to 21, tulo ka butang, moth, rust, and thieves. Tungod kay kining tulo, usa kini ka common nga trait sa earthly wealth ini nga panahon. In verse 19 ingon sa dinhi, do not lay up yourselves treasure on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Okay? Ang audience ni Jesus Christ nini nga time nakasabot sila nga that earthly possessions were temporary and vulnerable. And ang question din nganong mag-invest kita sa kining heavenly treasure, dili sa earthly treasure. And what is the right treasure? Walay lain heavenly treasure. Why Christian must invest in the right treasure? Number one, because earthly treasures are temporary. In verse 19, but not lay up yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Sa akong gisulti adunay tulo ka trait dinhi sa earthly things. Okay? Moth destroys clothing. Maybe sa ato nga panahon karon sa mga uk-uk or mga insekto, no, mga ilaga nga nagakutkot sa ato nga mga sinina. Rust. Tayaon lang na siya, no? Madaot. Then ang thieves, no? Break in and steal. Ako na kining gisulti sa inyo sa farm, daghang klase nga mga insect, no? Mga insekto, langgam, no? Mo na ang imong kalaban. Ang pinakadelikado ang tao. Kaya nga naman, sako na ang dalon, no? Arang-arang ba mga langgam kay gagmay ra kinakuha, no? Pero kung ang tao sako na gani ang dalon, purot yun na imong mga prutas, no? Ang imong mga tanom sa farm. Okay? And in biblical times, ang kayamanan, ang pagkadato, nagakonek din siya sa mga expensive ng mga garments, precious metals, and stored goods. Okay? Nakinumdum kang Joseph sa Egypt for 7 years nga pagtigom nila and 7 years nga kining gutom. And ang mga palibot nila nga mga nation, dito sila nagkuha, nagpalit sila nga pagkaon sa diyang niabot ng 7 years nga gutom. Ug ang iyang family nagpalit nag-adto dito sa Egypt. So kung naa ka niini, dato ka. Okay? May usa ka dato nga businessman, gihatag niya ang iyang time sa pagpangita sa mga butang, sa kining nga pagtigom nini nga mga butang, dinamatay siya. May usa ka tawo nangutana, how much did he leave
behind. Ang tubag, ang tanan. Kaya nga naman, kung ang usa ka tao mamatay, wala siya madala. Kung mao kini ang sulti ni Job, hubo siya nga nabot ini nga kalibutan, hubo usab siya nga mubalik. Temporary. That's why nganong kailangan nato nga mag-invest kita for eternal treasure, because una, heavenly treasures are earthly treasures are temporary. Second, nga reason, because heavenly treasures are eternal. Ingon verse din sa verse 20, but lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Now, ang treasure, ang heavenly treasure include dili lang money. Okay, ang context din kung tanan nato nag-isgot kini about money, gina-invest nato. And paano kita maka-invest for eternity sa ato ang money? Supporting mission. Unsa pa? Pag-support sa bulaton sa Ginoo. Gamay man na siya o dako man na siya, naga-invest ka for eternity. Souls won to Christ, faithful service, acts of kindness, sacrificial giving, obedience to God. Higala, kung kining tanan, imo ni siya nga gihimo para kang Jesus Christ, aduna ka na siya eternal value. Naga-invest kita for eternity. Ikatulo, not only because earthly treasures are temporary. Second, because heavenly treasures are eternal. Number 3, because treasure reveals the heart. Kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, ingon pa ni Jesus Christ sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Si Jesus Christ, wala siya miingon nga our treasure follows our heart. Okay? Naunsa ang sulti ni Jesus Christ? Our heart follows our treasure. Okay? Our heart follows our treasure. Whatever we value most will capture our affection, attention, and devotion. Kung may mga higayon nga papiliun ka unsa, di na mabalaan kung unsa gyud ang naa sa imong kasing-kasing. Sa Ginoo or sa kalibutan. In every situation, na application mao gid siya. Pangutanon nato ang atong kagalingon, what occupies my thoughts most often? Unsa ang naas tong unsa ang perminti nato ginahuna-una? Second, what receives the best of my time? Every day, nakitay 24 hours. Napa ba kitay time sa Ginoo? Sa pag-pray, sa pagbasa sa iya nga pulong. Number 3, what do I invest my money in? Okay? What do I invest my money in? Kung kini nga question, nagpadayag kini siya kung asa ang imong kasing-kasing. Kini nga question. What do I invest my money in? Dali na ba kita makasupport? Dali ba kita makakuha sa itong pitaka kung sa kalibutanon ng mga butang? But kung sa church o kung para sa Ginoo, lisod kita mo hatag. Mao kana siya ang pangutana. Second, why we must invest for how to invest our lives in eternal treasures. Number 1, by investing in the right treasure. Second, by keeping our eyes on the right vision.
Ingon pa din sa verse 22 to 23, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Okay? Ingon din the light of the body is the eye. And ang question, mao kini siya, why we must keep our eyes in the right vision? Number one, because the eye represents spiritual perception. Okay? Ang mata, ang atong pananawon, simbolo sa atong espirituhanong pananaw. Mao kini siya ang agianan through which light enters the body. And spiritually speaking, our outlook determines our direction. And timanan nato that a healthy eye symbolizes a heart focused on God. Second, why we must keep our eyes on the right vision? Because the single eye produces spiritual light. Ingon din sa verse 22, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Okay? Ang gigamit sa ESV is healthy. Pero sa King James ESV, ang gigamit is single. Okay, ang word nga, single. Now, the word single carries the idea of being focused and undivided. Ang usa ka Kristohanon, whose attention is fixed on God, enjoys spiritual clarity. Now, kung ang usa ka Kristohanon, aduna siya'y single eye, or ang usa ka healthy eye, ang iyang makita, mao gini siya. Such a person sees, una is God's will clearly. Masabtan niya ang kabubuton sa Ginoo. Sundon niya ang kabubuton sa Ginoo. Second, not only God's will clearly, he sees God's will clearly. Second is, he sees eternal values properly. Okay? Eternal values properly. And number three is, he sees material possessions correctly. Okay? Mao kana siya ang resulta kung ang atong mata nakafocus. Kung ang atong mata healthy. Kung ang atong mata is single. Wala na divide. Mao kini siya dali ani mo makita ang masabtan kung unsa ang kini nga mga butang. God's will, okay? Eternal values properly. That's why makahimo ka og right decision. That's why si Solomon sa dihang manahimo siya nga king. Nangayo gid siya wisdom sa Ginoo. Wala sa ingon nga Lord, ingon ang Ginoo, Solomon unsa ang imong gusto? Wala sa nangayog power, wala sa nangayog nga masikat, wala sa nangayog nga kining mudako ang iyang kingdom. Simple lang iyang gipangayo. Wisdom, understanding to determine what is good and evil. And kung ang usa ka Kristohanon nga healthy ang iya nga pananawon, spiritual, dili na siya makapangutana nga kabubuton ba ka kini sa Ginoo? Kini ang akong himuon. Kabubuton man siguro ni sa Ginoo nga dili ko makapasaylo. Dili man gini maayo ning dili ko managad magdumot. Dali ni mo masabtan ang unsa ang gusto sa Ginoo, dili gusto sa Ginoo ipahimo sa imuha. Okay? Number 3 nga reason why we must focus
Why we must keep our eyes on the right vision, not only because the eye represents spiritual perception, because the single eye produces spiritual light, and number 3 is because an evil eye produces spiritual darkness. Yung sige yun sa verse 23, but if your eye is bad, okay, your whole body will be full of darkness. Now, evil eye refers to greed, selfishness, and covetousness. That's why, ingon ni Jesus Christ, that we must keep our eyes on the right vision. Kaya gani ang imong pananaw, kung dili na gid maayon, na na-distract ka sa mga material ng mga butang, wala na ka nakafocus sa mga spiritual nga mga butang. A person obsessed with earthly gain gradually loses spiritual discernment. Spiritual discernment. Ug mao kini siya dinhi ang kamaturan. May usa ka lighthouse keeper. Ang iya nga trabaho, he was responsible for keeping powerful light shining on a rocky coastline. Sa una nga panahon, ang light sa lighthouse o sa man, gas, karon na namin mga solar, no? But sa una, ang iyang trabaho, kung gamay na lang ang gas, yan dugangan. Para musigas siya. Kung saan purpose? Para ang mga barko nga moagi dili mabangga sa kini nga isla or sa mga bato. Pero sa kagabi, may mga tao nga nag-adto siya og nangayo og oil. Usa ka fisherman, ang iyang reason, aron nimo niyang suga sa iyang bangka. Kay managat siya. Ang isa ka silingan, nangayo siya tungod kay para gamiton nga pagpabugnaw sa ilaha tungod kay tugnaw ni nga time. Another person, nangayo siya for special occasion. Adunay parte sa ilaha nga balay. Then tungod kay maluluyon siya, mitabang siya. Gitagaan nila ang tulog, gitagaan niya kini nga mga tao. Sa diyang ang gabi, nagkataas na ang kangit-ngit, yang nga na-discover nga nagakahinay ang iyang suga ug nahurot na day ang iyang oil. Ug tungod kay napalong ang suga kay tung wala na yung oil, adunay mga barko nga nangabunggo tungod kay wala na nakita nila ang lighthouse o wala na sa kabalok na mga isla na katusya. Adunay investigation o dito nabalaan nila that the keeper's primary responsibility was not to meet every request but to keep the light burning. Mao ginaya ang trabaho. Ang katong light magsiga perminting nga dili mautdan og oil. Pero tungod kay na-divide, na-distract siya, nawala na yang focus dito sa light. Dili sa laang yang gihimo, mitabang siya. Pero ang resulta, napalong og daghan nga mga barko ang nabangga. Now, kiniusab nga mga situation, makita nato nga ang atong primary responsibility mao ang pag-focus sa tama nga butang. Where your eyes are fixed today will determine your life is headed tomorrow. Okay? Ug mao kini siya dinhi ang kuan ni Jesus Christ sa mga Kristohanon. May usa ka duha ka lalaki nga naa sila sa ibabaw ug gitan-aw nila ang usa ka syudad. Lahi-lahi sila pananaw. Ang usa ka lalaki gitan-aw niya ang syudad as an opportunity. Uy, gwapo ni nga syudad. Paano ka kung madato din
Paano ka ako nga makakwarta dinhi? Okay? His eyes were fixed on the earthly gain. Pero ang usa ka tao mo kini siya. The same yapon nga city ang iyang gitanaw. E nakita niya ang tao nga nagkinahanglan og gospel. Og nasa yung una, how can I help them? How can I bring them the gospel? His eyes were fixed on eternal things. Both men saw the same city, but their vision was completely different. One was filled with the darkness of greed, and the other was filled with the light of God's purpose. Still the same sa mga Kristohanon kung tanawaan na to. Naiduha ka Kristohanon, lahi-lahi og purpose sa kinabuhi. Kining isa ka Kristohanon, nakapokus lang din siya. Kung saon nga ang iyang kaugalingon, maybe madato. Pero kining isa, nakafocus siya sa eternal things. The same truth nga makita nato dinhi sa chapter 6:22 to 23. Okay? That the condition of our spiritual eyesight determines the condition of our spiritual life. If our eye is single, but pasabot focused on God, our whole life is illuminated. If our eye is evil, focused on self, sin, materialism, our life becomes dark. Where your eyes are fixed today will determine where your life is headed tomorrow. Application. Am I focused on eternal things? Second, has money become my primary concern? And number 3, am I seeing life from God's perspective? Ayog nga matubag kini nato. Tungod kay riches are temporary and unreliable, believers should invest their lives in eternal treasures and serve God wholeheartedly. How? By investing in the right treasure. Second, by keeping our eyes on the right vision. And number 3, by choosing the right master. By choosing the right master. In verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. And this is the climax of Jesus' teaching. No man can serve two masters. Why we must choose the right master? Number 1 reason. Because dual allegiance is impossible. Si Jesus Christ, wala siya miingon, it is difficult. Ingon siya, it is impossible. Dili gyud siya pwede nga duha ang imong amo, duha ang imong master. No servant can fully obey two masters whose demands conflict. Naagid kay pilion isa. And that's why we must choose the right master. Kinsa ang ato nga tama nga master? Kinsa ang nagakontrol sa ato ang kaugalingon? Second na reason why we must choose the right master. Second, because not only dual allegiance is impossible. Second, because money is a rival master. Okay? You cannot serve God and money. Ang mammon din refers to wealth, possessions, and material resources. Money is not evil in itself. Okay? The love
of money is the problem. Ang kwarta mahimo kini nga false god when we trust it more than God. Money becomes a false god when we pursue it above God's will. Money becomes false god when we find our security in it rather than in Christ. That's why dili pwede nga himo nato nga master ang kwarta. Number 3, because God demands exclusive devotion. Ingon siya din si Jesus Christ, gitawag niya wholeheartedly loyalty. God does not desire part of our heart. Higala. Ang desire sa Ginoo tibuok nato nga kasing-kasing. That's why the greatest commandment nga gihatag ni Jesus Christ, love God above all, with all your heart. Dili part, dili 99%, dili 95%, dagko nga balud, storm. Ang usa ka captain nag-command siya, turn the ship north, while the other insisted, turn south to avoid the rocks. Ang sailor naglibog kung unsa ang ilang himuon. Moadto sa north or moadto sa south. Kay duha man ang captain. Na uban nga nag-follow sa isa, ang uban na po nag-follow sa isa. Ang ilang nga barko nagasigsag. Walay klaro nga direction. Kay dili tanan nag-focus sa isa. The ship cannot have two captains. Choose one leader, or we will all perish. Mao kini ang sulti sa isa. Isa lang gud ang atoa nga sundon. Once everyone followed a single command, the ship regained its course and safely reached the harbor. O kini nga principle gitudlo kini ni Jesus Christ dinhi sa verse 24. A heart divided between God and worldly wealth will never have peace or direction. We cannot obey God's commands while allowing money to control our decisions. One master will always have the final word. Dagan nga mga Kristohanon, mga tao gusto sa blessing sa Ginoo, while letting money determine their priorities, values, and choices. Ingon ni Jesus Christ, we must choose the right master. Nakanungdo mo sa Matthew chapter 19, sa usa ka rich young ruler, nga nagduol kang Jesus Christ, nangatanak kang Jesus Christ, Master, how to inherit eternal life? Sa mga mata sa tao, kini nga young ruler, maybe sincero, aduna say maayo nga moral, but ingon ni Jesus Christ siya sell his possessions and follow me. Sell all your possessions and follow me. The young man walked away sorrowful. Ngano man? Mitalikod siya kang Jesus Christ nga masulog-on. Makita na to din he had two masters. Okay? He had two masters. He wanted Jesus, but he also wanted his wealth. 50-50, maybe 50 din 50 din Pero sa dihang gipapili siya ni Jesus Christ, isa ra gid iyang gipili, dili both. Wala pa siya mingon nga pwede duha Jesus Christ, wealth and ikaw. He also wanted his wealth. When forced to choose,
He chose riches over Christ. Makita na to ang story sa young ruler. Usa kini katimaylan sa usa ka kamatuoran dinhi sa Matthew chapter 6 verse 24. Whatever we cannot surrender to God has become our master. Higala, money is wonderful servant, but a terrible master. When God is first, money finds its proper place. When money is first, God is pushed aside. Nagigay neglect higala. Now, in application, what controls my decision? Okay? What controls my decision? Second, what motivates my choices? And number 3, what am I ultimately serving? Kaya nga pangutana, ayop nga ato nga ma-realize. Ang ato nga mapamalundungan maayo. Unsa ang naasa tong kasing-kasing. Now sa katapusan, Jesus presents 3 powerful truths. Number 1, your treasure reveals your heart in verses 19 to 21. Invest in what lasts forever. Second, your vision determines your direction. Keep your eyes fixed on God's kingdom. And number 3, your master controls your life. Ang Ginoo, si Jesus Christ, pa ba ang nagka-control sa imo ha? Or ang imo nga emotion? Kung masuko ka, kinsa ang imong ginasunod? Ang imong emotion or si Jesus Christ? Okay, numdumuan, nakakita mo itong viral karon sa Facebook, no, sa duha ka batan-on nga nag-away, no? Ang isa 19 years old, nag-bike, niya gisumbag siya sa 14 years old. Unya wala si mibalos. Okay? Wala si mibalos. Kaya ngon siya, taas da iyahang ginatawag na pain tolerance. Okay? Ang iyang gipili, maayo. Kung karon siya kat siya, no? Daghan nangita siya, naghatag og mga parts sa bike, gitagaan siya, giprovide sa iya. Daghan naghanga siya. Tugod kay, even ang kalibutan, even ang kining unbelievers, na silang una-una, nga mubalos yun ang tendency sa tao. Pag masakitan ka, mubalos yun ka. Even unbelievers, kini nga tao. How about kita ng mga Kristohanon nga naa sa Holy Spirit? Okay? Unsa nga itong pili? Choose God over the temporary riches of this world. Ang issue is not how much money. Bisag pag piso lang na ang naa sa iyang bulsa. Bisag guna ka. Pero kung ang piso mo ay nag-control sa imuha, delikado ka na siya. The issue is whether money possesses us. Sa diyang ang usa ka Kristohanon, magtigom siya og treasures in heaven. Maintain a clear spiritual focus and serve God wholeheartedly. They experience the joy of living for what truly matters. And lastly, mao kini akong ibilin sa inyo. If Christ examine your bank account, calendar, priorities, and ambitions today. Okay, karon ha, karon. If Christ examine your bank account, calendar, priorities, and ambitions today, would He find that your treasure is in heaven or on earth? Makita ba? Because where your treasure is, there will your heart
be also. Wala kini nagamatter kung gamay o dako, higala, bisan pag gamay kay na siya nga kwarta, nga naa si ma. Kung siya ang nagakontrol, siya ang imo nga master, dili ka na siya kababuton sa Ginoo. Ayaw pinagi sa gahom ug sa tabang sa Ginoo atong pilion kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Magaduko kita sa itong mga ulog, mag-pray kita. Amahan ng mga langit noon, Diyos nga balaan, Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga nag-remind ka namin. Salamat Lord tungod kay imo kami nga gigugma, gibag-o, ug tabangi kami mahan nga mo kini nga ikinabuhi. Kita ka Ginoo sa mga tagsatagsa ka mga kasing-kasing. Lord, tabangi kami. Nga unta ang among kasing-kasing naka-focus din ang kanimo ug wala nila. Pasaliwa kami, Lord, kung na-divide kami, Ginoo. Tabay kami nga maghibo kami desisyon nga ikaw lamang, Ginoo, ang among himuon nga master ug wala nila. Lord, bisan pa Ginoo sa mga pagpadayon karon i-bless kini nga mga Kristohano, mga kanakan. Kinam ginatugyan, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.